Ang init naman. Siguro training to. Pag napunta na tayo sa impyerno, hindi na tayo mahihirapan. Mindset ba, mindset? Grabe, ang talino ni Satanas. Di ko alam kung ano naging reaction mo nung napanood mo yung video na to. Siguro medyo natawa ka at medyo nakakatawa naman talaga. Pero at the same time, ako ay nakaramdam ng lungkot para kay ate. Kasi ginawa niyang basta-basta lang yung impyerno. Pero ito ang description ng Bible about sa impyerno. Revelation chapter 21 verse 8. But cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Yan ang sasapitin ng mga tao na hindi sumampalataya sa Panginoon, na hindi naglingkod sa Panginoon, yung namuhay para sa sarili lang, namuhay sa kasalanan, at hindi pinapasok ang Panginoong Hesus sa buhay ng isang tao. Hindi biro ang impyerno. Huwag natin gagawing biro ang impyerno kasi gustong-gusto ni Satanas na dalhin yung mga tao sa impyerno. Pero I tell you, yung init na nararanasan natin dito sa mundo ay wala pa po yan sa 1/4 ng impyerno. Kasi yung impyerno, based sa description ng Bible, susunugin yung tao doon sa apoy, no, sa lawang apoy. At marami pong mababasa sa Bible kung ano ang mangyayari sa tao kapag nasa impyerno na. Susunugin, uuurin yung katawan ng mga uod na hindi namamatay. At yung apoy ay parang sulfur. Kung nakakita na kayo ng sulfur, yung sabihin natin asupre, no, yung kapag pumutok yung bulkan, meron po yan sa gilid or sa baba ng bulkan, marami pong asupre dyan na parang natunaw na mga bato na parang nagbabaga at sobrang init niyan. Ganon ang gagawin sa tao kapag hindi tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay kapag namatay. At kapag namatay yung isang tao, dalawa lang ang pupuntahan. It's either langit o impyerno lang. Kung sino man yung mga tao na nabubuhay pa sa mundong ito lang yung pagkakataon para tanggapin si Jesus. Ginawa na ni Jesus yung lahat. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang ating gagawin na lang ay tanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At meron na tayong buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung sino man din sumampalataya, yun yung mga taong mapupunta sa impyerno. Pero yung mga taong sumampalataya sa Panginoon, lingkod sa Panginoon, namuhay sa kalooban ng Panginoon, yun po yung mga makakasama sa kaharian ng langit. Kapatid, hindi biro ang impyerno. Huwag po nating mamaliitin yung impyerno dahil ang impyerno, yun na po yung walang hanggang kamatayan. Kung tayo sumampalataya sa Panginoon, walang hanggang buhay. Habang buhay na po yan, wala na pong katapusan, no, na nakapiling natin ng Panginoon. At the same time, in opposite, kapag tayo ay namuhay sa kasalanan, kapag tayo ay hindi sumampalataya sa Panginoon, walang hanggang kamatayan ang mararanasan natin sa impyerno. Alam mo ba, kapag nasa impyerno ang isang tao, hindi na mamatay. Paulit-ulit na susunugin, paulit-ulit na uuurin yung katawan o ano pang mga grabe matitinding gagawin sa tao na hindi mo magugustuhan. May kwento sa Bible na about kay Lazarus at yung mayaman na lalaki. Nung mamatay yung lalaking mayaman at si Lazarus, yung lalaking mayaman ay nasa impyerno at si Lazarus naman ay nasa Abraham's bosom. At sabi nung lalaking mayaman habang siya ay nasa impyerno, Amang Abraham, pwede po ba akong makiusap na isawsaw ni Lazarus yung kanyang daliri sa tubig at ipatak sa aking dila dahil sa sobrang init ng kanyang nararamdaman na parang walang humpay na init na nararamdaman niya. At ang sabi ni Abraham, wala nang pagkakataon pa dahil hindi pwedeng pumarian ang mga nandito. Hindi rin pwedeng pumarito ang mga nariyan. So ibig sabihin kapatid, wala nang pag-asa. Kaya sabi nung lalaking mayaman, kung ganun po, utusan mo, pabalikin mo si Lazarus sa lupa at warningan niya o paalalahanan niya yung aking mga pamilya na wag silang pupunta sa lugar na ito. Pero ang sagot ni Abraham, kung yung mga taong buhay pa na nagpaalala sa mga tao na yon na totoo ang impyerno, totoong may kaligtasan at merong kapahamakan at hindi sila naniwala, papaano pa kaya yung isang tao na ipapadala galing sa kamatayan para paalalahanan yung mga tao? So ibig sabihin, ito yung panahon para magsisi, ito yung panahon para tumaligod sa ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, sa puso natin. Huwag kang papayag na dayain ka ng Satanas. Totoo yung sinabi ng video, matalino si Satanas, pero yung katalinuhan niya, kapag nadaya tayo, pwede tayong madala sa impyerno. Ngayon, simulan mo na tanggapin ang Panginoon sa buhay mo.
papasukin mo si Lord sa buhay mo. Sabayin mo maiksing panalangin ito, kapatid. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa aking buhay. Panginoon, patawad po sa aking mga kasalanan. Simula nung ako'y bata pa hanggang sa oras na to, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Baguhin mo ang buhay ko, Panginoon. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Congratulations, kapatid, kung buong puso mo na tinanggap ang Panginoon sa buhay mo. So ayun lang, kapatid, maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa makapanood ng ganitong klaseng videos, i-follow mo lang yung page na ito. Always remember that Jesus loves you. God bless.